If we may talk about SP Cheese Escudero for a minute. Apparently, former Chief Justice Renato Puno is saying na SP Escudero may have exercised grave abuse of discretion. Basahin ko po, sir, yung exchange dun sa interview kung saan sinabi ni ex-Chief Justice. So yun bang ginagawa ngayon ng Senate President? Pasok ba sa grave abuse of discretion? And then Puno said, yan naman po ang pag-aaral, hindi lamang ng PhilConsa. Yan din po ang sinasabi ng mga academicians, mga deans ng colleges of law, mga professors ng constitutional law, at mga iba't ibang commentaries na naririnig natin sa mga nakakaintindi at nakakaalam sa saligang batas. Your take po on this statement? Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno. Sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Cheese Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand. Hindi po ang pag-remand, ibig sabihin, yung lower court should reconsider. Gaya po na nabanggit ko kanina, wala hong salitang remand sa impeachment. Hindi ho angkop ang remand sa impeachment. Yung remand ay para sa ordinaryong kaso, sa ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court. As a follow-up, attorney, I think SP Escudero is somewhat dismissive of PhilConsa just because the President is Speaker Romualdez. Your take po. I agree. Is that fair? Is that fair? That's not fair. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senate President Cheese Escudero at 18 mga senador na nagpabalik ng articles of impeachment sa lower house ay maaaring lumabag sa grave abuse of discretion. Ito ang naging pahayag ng former Supreme Court Chief Justice Renato Puno hinggil sa motion for remand ng Senado sa articles of impeachment ni VP Sara Duterte. Ayon kay Justice Puno ay walang nakasaad sa Constitution at sa ligang batas na motion for remand. Naging katakataka di umano ang naging hakbang ng Senado sa impeachment ng Vice Presidente. Subalit nanindigan pa rin ang Senado na sila bilang impeachment court ay ang may sole power na binigay ang saligang batas na magdesisyon sa impeachment ng isang opisyal. Sa ngayon di umano ay marami ang kaliwat kanan ng mga pahayag at mga nagmamarunong sa legal na proseso ng impeachment at kanya di umano itong naiintindihan. Subalit ang tanging binigyan ng kapangyarihan na magdesisyon dito ay ang Senado bilang impeachment court. Ang pagpabalik nila ng articles of impeachment at maghihingi ng pag-certify dito ng House of Representatives at bilang impeachment prosecutors ay hakbang umano upang linawin na sinunod ng lower house ang 1-year ban ng pagpasa ng impeachment ng isang opisyal. Bagay na pinanindigan naman ng Kamara na wala silang nilabag na 1-year ban procedure ng impeachment. Nagpasa din ng resolution ang Kongreso na naglalayong sumunod ang Kongreso sa tamang procedure ng pag-file ng impeachment. Kinwestiyon din ng Senado sa prosecutor kung desidido pa rin ba sila na ituloy ang impeachment sa 20th Congress. Dahil sa hakbang na ito ng Senado ay binatikos at tila di umano na nagiging defendant o abogado na sila ng nasasakdal dahil ang kampo di umano ni VP Sara Duterte ang nararapat na mag-file ng motion for remand at pag-certify ng articles of impeachment sa Kongreso. Ayon sa impeachment spokesperson ng Kongreso na si Attorney Antonio Audi Bucoy ay lantarang pangdidelay at grave abuse of discretion ang naging desisyon ng Senado. Dagdag pa niya ay siya di umano ang pinili ng prosecutors na maging tagapagsalita ng impeachment. Ginagawa di umano nila ito para sa bayan at walang bayad. Sa naging pahayag ni Attorney Bucoy ay ipapakilala na di umano sa susunod na mga araw ang mga bubuo sa team of prosecutors against the impeachment of VP Sara Duterte. And now, Philippine Constitution Association Chair, Attorney Renato Puno. CJ Puno, good afternoon. Thank you for making time for us. Good afternoon, Chief Justice. Good afternoon, Chief Justice. Good afternoon, Justice. Good afternoon sa inyong lahat.
Good afternoon, sir. Unahin ko na po yung PhilConsa, no? This is the group that you chair, Philippine Constitution Association. And nung weekend, I mean, a few days ago, you were quoted as saying that yung issue with the impeachment has raised grave constitutional questions and challenges the integrity of the impeachment process because ni-remand ng Senate yung articles of impeachment back to the House. I wonder if you could explain what you mean by that. Yes, let me do it in a very abbreviated way. Number one, we believe that this order is against the Constitution, especially the provision which gives the House of the Representatives the exclusive power to initiate impeachment proceedings. Ang gustong sabihin nun ay yung pag-question ng validity ng articles of impeachment ay may sariling panahon at nagtatakda din kung sino ang dapat mag-raise ng punto na ito. Hindi yung sinasabi nila na dapat maliwanag na may compliance doon sa 1 year rule. Hindi naman na jurisdictional yun eh. Yun it goes to the cause of action of the House prosecutors. Ang ibig sabihin, hindi naman dapat mauna yan, yung issue na yan, na desisyonan ng impeachment court. Yan dapat i-raise noong respondent nung Vice President as one of her affirmative defenses. Pero kung gano'n ang proseso, ang gusto sabihin, ay pababayaan muna na yung prosecution nang magpresenta ng kanilang ebidensya. I-prove nila na may cause of action sila at pagkatapos noon ay turn naman ng defendant to raise all issues. Bokoy. Ay, kumusta? Yes, I'm Mela po from PTV. Sir, unahin ko lang about you. What made you say yes po sa pag-accept ng post nito as spokesperson? And can you just, spokesperson ng House impeachment prosecutors, yung exact term po na pwede namin gamitin? Ako po ang tagapagsalita o spokesperson, wala akong distinction eh. The prosecution panel. So magkasama po dyan ang public prosecutors at ang private prosecutors. Ano nag-udyok sa akin na tanggapin ito? Para ho sa bayan. Kinausap ako ng ilang kaibigan na nasa prosecution panel and sa palagay nila ay ako ay makakatulong para ilahad sa taong bayan kung ano ang sinusugo ng prosecution. Tinanggap ko po after talking to my family. Nasagot ko po? Opo. And may second question lang po. Kahapon kasi, sir, inilabas na ng impeachment court, ng Senate impeachment court, yung isinumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte na buong listahan ng kanilang mga magiging abogado dito nga sa paglilitis. And speaking of, kanina nga nabanggit nyo na kayo ay pangkalahatan na tagapagsalita ng House Prosecution Team. Sa panig po ba ng House Prosecution Team, kailan kaya natin papangalanan lahat ng kasali at kung if pwede na nating banggitin sino po ba yung mga magsisilbing private prosecutor sa panig po ninyo, kailan ito? At medyo compound question lang, anong ibig sabihin po nito na nagsumite na rin yung kampo ni Vice President Sara Duterte ng kanilang mga abogado? Ano po yung ibig sabihin nito para sa trial? Ibig sabihin po nito na naglahad na sila ng kanilang entry of appearance
ibig sabihin nito ay handa sila na dumaan sa paglilitis. Ngayon, yung inyo pong isang pangalawang katanungan, kailan ho natin papangalanan yung mga private prosecutors? All in due time. Okay, thank you po. Thank you. Salamat din po. Thank you, Mela. Billy Vegas from Abante Politico. You're recognized. Attorney, magandang umaga po. Attorney, tanong ko lang, meron po ba kayong bayad doon sa Wala po. pagiging... Gaya po na sinabi ko, ako po ay pinakiusapan kung maaring tumulong. Hindi ko na po kinakailangan ng bayad. Para ho sa bayan to. Hindi ho bayad, bayan. Next question ko po. Attorney, do you think po ba yung utos ng second impeachment court na pasagutin yung 20th Congress na House, kung gusto pa nilang ituloy yung impeachment trial ay admission na pwedeng tumawid, mag-crossover yung impeachment? Okay, sa aking pong pananaw at sa pananaw ng prosecution panel, there's no such thing as crossover. Yun ang sinasabi nila na nagtapos ang 19th Congress. Ang natatapos po ay yung legislative work, yung paggawa ng batas. Yung institusyon ng Kongreso, yung institusyon ng Senado, ay hindi po yan nag-expire. Tuloy-tuloy po yan. So, I think it's a misnomer to say that will it cross over? There's nothing in the Constitution that says crossover. In fact, sa ilang decided cases, gaya po nung Pimentel versus the Joint Committee, sinabi ng Supreme Court na ang napuputol, ang nagwawakas ay ang sesyon sa paggawa ng batas. Hindi yung institusyon na nagsusurvive, tuloy-tuloy. Nasagot ko po ba? Thank you. Isa pa po. Last. Hypothetical question lang po. What if i-dismiss po ng Senate Impeachment Court yung complaint, ay yung case, nang hindi man na nag-hearing? Wala ho sa saligang batas yan. Yan ho ay betrayal. Yan ho ay hindi alinsunod sa ating saligang batas. Sapagkat, unang-una, I'm assuming ang inyong tinutukoy ay yung motion to dismiss na inilahad ni Senator Bato de la Rosa. Ang hukom po, hindi nagmo-motion. Ang nagmo-motion, yung mga partido. Yung mga grounds na binanggit ni Senator de la Rosa, yun din po yung grounds na iniakit nila sa Supreme Court. So, ang nangyari, si Senator de la Rosa, umaaksyon na parang defense counsel. Ayon ho sa saligang batas, kapag nailatag ang articles of impeachment, dapat agad-agad mag-proceed sa trial. At dapat bigyan, iserve ng writ of summons ang impeached official para maglahad ng sagot or answer, not a motion to dismiss. Kung yung nasasakdal ay hindi pwedeng maglahad ng motion to dismiss, di lalo na siguro yung hukom. Di po ba? Dahil ang sinabi po ng saligang batas, ang kapangyarihan ay to try and decide the case. To try, ibig sabihin po, ay maglitis. Pangalawa, ang ginamit po ng saligang batas na lengguwahe, trial shall forthwith proceed. Trial. Hindi ho sinabi ng saligang batas na ang kapangyarihan ay to hear and decide. Mas malapad po ang saklaw nung legal term na to hear. Ang legal term to hear means to ascertain whether or not the articles or ang reklamo is worth pursuing. In other words, may basihan ba yung sakdal? Hindi ho sinabi ng saligang batas to hear. Ang sinabi ng batas, to try and decide. Ganhon ho ka-eksakto ang lengguwahe ng saligang batas ukol sa proseso ng impeachment.
Thank you po. Salamat din sa tanong. Thank you, Billy. Let's proceed with the next questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Good morning po, sir. Morning. Sir, prior to your appointment as spokes of the PROSEC panel, have you ever assisted them in any capacity? Meron na po akong ilang nasaluhan na meeting para malaman ko kung ano ang mensahe na ihahayag ko sa publiko. So, yes, nagkaroon na po ako ng partisipasyon. But not as a private prosecutor, sir? Hindi po ako private prosecutor. Opo. And meron po ba kayong update doon po sa binanggit ng prosecution panel na clarification na hihingin po nila sa Senate Impeachment Court about yung orders na ibinaba ng Senate Impeachment Court, pati po yung pag-remand sa articles? Within the next few days, ang prosecution panel ay magpa-file or maglalahad ng mga kaukulang pleading. Within the next few days, magkakaroon po ng paglalahad. Sir, clarification lang. That's a motion? Motion to what? It could be a motion or it could be a manifestation. Thank you po, sir. Either way, it is to clarify yun hong order. Thank you po. Thank you, Tina. Vivian Gulia from ABS-CBN2. Good morning, Good Attorney. morning. Opo. Can you confirm and may we know the reason? Base po sa reports ay the House of Representatives was furnished a copy of the notice of appearance ng pag-enter ng lawyers ni Vice President Sara Duterte ng kanilang entry of appearance, pero hindi po ito tendered, copy, refused to receive. Okay. Liliwanagin ko po hindi ko ho alam pa kung ano yung dahilan. Subalit, ang bottom line dito, wala ho naman nasaktan, walang damage eh. Because nung tinender nila yung service nung entry of appearance, tender means you are constructively served. So, tanggapin o hindi, yun hong purpose was served. Because it was tendered. So, as if you received it. Pag tender po kasi, iniiwan yung dokumento, kaya tender. Kaya naman tender kasi hindi nila in-acknowledge na tatanggap nila. But nonetheless, gaya na sinabi ko, no harm, no foul. Wala hong nasaktan dito, walang naagrabyado. And as of today, hindi pa po ba naisusumite ng House yung at least the compliance for the first requirement of the Senate Impeachment Court to submit a certification that the impeachment proceedings against VP Duterte here at the House of Representatives were compliant with the Constitution, and won't it derail the process po, the trial? Hindi po. Sa alinsunod sa kautusan ng impeachment court. Pero nais ko rin pong banggitin. Ngayon ho, hindi pa yan naisusumite. Pero naipasa na po. Gaya ng nasabi ko kanina, in the next few days, magpa-file ho ng ng appropriate pleading ang House Prosecution Panel. Ngayon, ito pong ni-require yung ni-require ho ng impeachment court na magsumite ng certification na hindi nilabag ng Kamara yung 1-year bar rule. Ito po ay surplusage sapagkat yun hong verified articles of impeachment, yun na po yung hinihingi nilang sertifikasyon. Gaya po nung ruling ni Juan Ponce Enrile nung impeachment trial ng ating dating punong hukom ni dating Chief Justice Renato Corona. Ang sinabi po na ruling nun ng presiding officer ng impeachment court na kapag umabot na, kapag nailahad na ang articles of impeachment sa
impeachment court, there is now attached to it the presumption of legality and regularity. Hindi na dapat pinagtatalunan. Ngayon, that is a precedent sa impeachment court. Nagtataka lang ako, bakit hindi yun sinunod ng kasalukuyang impeachment court? Bali, sir, i-comply pa po ba ng House tong requirements, or in the House prosecution's opinion, hindi na po kailangan at hindi ito makaka-derail sa trial kahit hindi sundin itong mga requirements? Ngayon, ito po, gaya ho nabanggit ko, ang prosecution panel ay magsusumite or maglalahad ng appropriate pleading. Ngayon, I assure the public that if the House prosecution panel will not be or not provide reason for any delay. Hindi ho ang House prosecution panel ang magbibigay ng dahilan upang maantala ang trial ng impeachment. Okay. Sir, last na lang, doon sa private prosecutors, you said in due time. Kailan po itong due time? And can you provide us a background lang how they were selected and bakit sila po yung napili? Ang alam ko po, ang private prosecutors ay mga abogadong nagboluntaryo ng kanilang serbisyo. Yun po ang alam ko. Ako po ay sigurado na gaya ko, wala rin silang bayad. Dahil itong paglahok dito ay para sa bayan, hindi para sa bayad. Okay po? Okay, sir. Thank you rin. Thank you. Thank you, Bibian. Elson Quismorio from Manila Bulletin. Hello, Attorney. Good morning. Hello. If we may talk about SP Chis Escudero for a minute. Apparently, former Chief Justice Renato Puno is saying na SP Escudero may have exercised grave abuse of discretion. Basahin ko po, sir, yung exchange dun sa interview kung saan sinabi ni ex-Chief Justice. So yun bang ginagawa ngayon ng Senate President? Pasok ba sa grave abuse of discretion? And then Puno said, yan naman po ang pag-aaral, hindi lamang ng PhilConsa. Yan din po ang sinasabi ng mga academicians, mga deans ng colleges of law, mga professors ng constitutional law, at mga iba't ibang commentaries na naririnig natin sa mga nakakaintindi at nakakaalam sa saligang batas. Your take po on this statement? Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno. Sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand. Hindi po ang pag-remand, ibig sabihin, yung lower court should reconsider. Gaya po na nabanggit ko kanina. Wala hong salitang remand sa impeachment. Hindi ho angkop ang remand sa impeachment. Yung remand ay para sa ordinaryong kaso, sa ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court. So, bawal i-violate ng judge yun. So if you're taking, if you're pursuing a partial position, partial stand, you're violating your oath to render impartial justice. Then of course there's a constitution. Yun ang talaga, yun ang absolute rule na bawal tawag mo doon, i-violate. Kaya sir ba nangyari from motion to dismiss, naging motion to remand, motion to return, and recently sinabi ho ni Attorney Tonggol, yung spokesperson ng Senate Impeachment Court, walang physical na binabalik sa House, ito lamang daw ay constructive referral, meaning tingnan daw ulit ng Kamara yung ipinasang articles of impeachment at dagdagan ito ng 2 certification na hinihingi ng impeachment court. Yun na nga. So, pwedeng... Ba't binago-bago, sir? Correct. Bakit? Nakita nyo, nag-evolve yan,
dismissal, remand, return, without dismissing or terminating the case. Ganun yung tatlo eh. Tapos ang gusto lang pala nila is Constructive to ask referral. questions. Sabi ko nga eh. Request for information lang ito eh. O di pwedeng mag-order ang court or sinabi ko nga mas practical yung advisory na lang eh. Advisory na lang ng court sa House of Representatives panel of prosecutors that when you file your reply to the answer of the Vice President, in addition to replying to the answer the following questions from the court. 1, 2, 3, 4, 5. Di gano'n. Hindi na kailangan mag-imbento ng magical word na return, without dismissing or terminating the case. So sir, kung gano'n na lang... Tapos meron pa nga doon, until such time that. So, returned until such time that. So, masyado nang pina-complicate ang dapat simple lang na procedure. So sir, kung simpleng advisory ang ganawa ng impeachment court, hindi na kayo umani ng batikos from different sectors. Correct, kasi nga nag-imbento kami ng bagong konsepto. So sir, ano yun? Ang sabi nyo ba, nag-create ang impeachment court another issue to derail or to delay the impeachment? Ganun di ba ang impression nyo, sir? Imbis na simplihan mo yung proseso na madaling maintindihan ng lahat, hindi lang ng taong bayan but pati yung parties to the case para madaling makakomply, diretso lang sana, medyo lumiko ka, kumorbada ka, bumaba ka, tumaas ka. Di marami ngayon pwede maka-imagine ng legal issues, hindi ba? So, all the more hindi tuloy napabilis o dumiretso yung daan. Sa pag-detour mo, pero ngayon nagtatanong, saan ka ba papunta? Yan pag-detour mo, tamang rota pa ba yan? So, hindi pa nanganganak, pero pwedeng manganak ng mga legal cases. Pag sinabi mo pag may mga legal cases na, na-focus ka na dun sa legal cases, hindi ka na dito ngayon nakafocus sa main issue. So yun yung basic objection ko doon na kung ano man yung gustong ma-achieve nung complicated order nila, inventing the return principle, return to sender principle, na-achieve lang sana yun sa simple advisory to the House of House of Representatives panel of prosecutors. And don't worry dun sa 20th Congress House of Representatives kasi ang practice sa Amerika na nung pinasa nung 105th Congress sa 106th Congress yung kaso na impeachment, ang ginawa lang ng 106th Congress, nag-submit sila sa Senate as the impeachment court ng panibagong listahan ng panel of prosecutors. So yun na yung manifestation that we will pursue the case. Mayroon kami bagong nominees o bagong names ng prosecutors. So, simpleng gawin. So sir, sa tingin nyo may intention